Isang magandang wika at maalab na panitikan. Kami ang ika-4 na pangkat na magtatalakay para sa panibagong paksa, ang pagsasali ng dula. Bago magsimula, narito ang mga layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasahang makamit ang sumusunod. Una, nalalaman ang iba't ibang pamamaraan sa pagsasali ng dula. Pangalawa, nakapagbibigay ng pananaw sa kahalagahan ng pagsasali ng dula. At panghuli, nagagamit ang iba't ibang metodo o hakbang na natutuhan sa iba't ibang uri ng pagsasalin. At narito naman ang mga paksa na tatalakayin sa araw na ito. Ako si J. Perlis Tabaranza, ang makakasama ninyo sa unang bahagi ng talakayan. Simulan na natin! Bago magsimulang magsali ng isang dula, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba ang isang dula. Ang dula o drama ay mula sa salitang Griego na dran, na nangangahulugang gawain o itanghal. Sa wikang Filipino naman, ang drama ay tinatawag ding dula. Ang dula sa makatuwid ay nangangahulugang aksyon. Ayon sa isang Griyegong filosopo na si Aristotle, hindi ang lingwahe o wika o ang mga salitang binibigkas ng mga tauhan ang sentro ng dula, kundi ang aksyon. Gayunpaman, mahalaga ang lingwahe dahil isa ito sa mga susing sangkap ng isang dula. Kaya kung pagsasamahin ang dalawa, tiyak na magiging kapani-paniwala ang isang dulang pantanghalan. Dahil ipinapahayag ang aksyon sa dula sa pamamagitan ng mga usapan o dialogo ng mga tauhan. Wika ang siyang daluyan ng pagsasalin. Ngunit sa pagsasalin, hindi lamang pangwika at pampagsasalin ang mga problemang kinakaharap ng isang tagasalin. Kabilang narito ang mga problema sa pagsasaentablado ng isang dula. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naiiba ang pagsasali ng dula sa lahat ng anyong pampanitikan. Narito ang mga hakbang sa pagsasali ng dula. Una, pagsasali ng dula bilang panitikan. Isinasagawa ito sa limbag na teksto. Narito ang mga layunin. Una, upang makuha ang pangkalahatang mensahe ng dula. Iniintindi o binabasa muna ng isang tagasalin ang kabuuang dula upang makuha niya ang layunin ng may akda o ang kabuuang mensahe ng isang dula. Pangalawa, papag-aralan ng motibasyon ng mga tauhan. Mula sa mga suliraning kinakaharap ng mga tauhan, pinag-aaralan ng isang tagasalin kung paano ba mapagtatagumpayan ng mga tauhan ang kanilang mga suliranin sa buong dula. Pangatlo, maunawaan ang kulturang pinagmula ng isang dula. Pinag-aaralan ng isang tagasalin kung ano ang pinapakitang mga kultura, tradisyon, paniniwala at kaugalian na makikita sa isang dula. Pang-apat, pasuri ang anyo ng dula batay sa angkop na teoryang pampanitikan, kung ito ba ay humanismo o realismo. At panglima, matukoy ang iba pang mga katangiang etniko. Maraming isinasaalang-alang o mga konsiderasyon sa pagsasalin ng dula bilang isang panitikan. Kaya ang mga hakbang na nabanggit ay kinakailangang isaalang-alang ng isang tagasalin upang maging epektibo ang kanyang pagsasalin ng isang dula bilang panitikan. Dumako naman tayo sa pangalawang uri o paraan, ang pagsasaling pangtanghalan o pagsasalin para itanghal. May karagdagang konsiderasyon kapag pagsasalin para sa tanghalan ang pinag-uusapan. Napakahalaga sa pagsasalin para itanghal ang playability ng isang dula. Ang tinutukoy ng playability ay ang pagpili ng mga salitang madaling bigkasin ng mga aktor at madali ring maintindihan ng mga manonood. Ibig sabihin,
malinaw ang daloy ng isang dula, kaya madaling bigkasin ito ng mga aktor at madaling maintindihan ng mga manonood. Sa hakbang na ito ay napakahalaga ang dialogo. Dahil ang dialogo ay ang daluyan ng aksyon ng isang dula. Sa dialogo, dito magbabakas ang ipinakitang personalidad ng mga tauhan. At dito rin makikilala kung anong klaseng pagkatao ang ibig palitawin sa pamamagitan ng kanyang mga binibitawang mga salita. Kung gayon, napakahalagang nabibigkas ng maayos at malinaw ang mga dialogo upang makita ng mga manonood ang mga personalidad o klase ng pagkatao ng mga tauhan. Kung kaya't napakahalagang pinipili ng isang tagasalin ang pinakaangkop ng mga salitang madaling bigyang damdamin ng mga aktor at madali ring maintindihan ng mga manonood. Sa kabilang banda, ang dialogo ay maaaring magbago. Ang mga salita ay maaaring magbago habang nagkakaroon ng mga rehearsal. Maaari ring magbago ang mga dialogo. Ang pagbigkas, gayon din ang bawat pagpapahayag ng mga salita sa tuwing magkakaroon ng panibagong pagtatanghal. Sa makatuwid, ang pagsasaling pagtanghal ay hindi solong gawain ng isang tagasalin. Ito ay kolaboratibong gawain. Kolaboratibong gawain ng isang tagasalin, direktor, mga aktor, mga kalahok sa pagtatanghal ng dula, at maging ng tagatanggap nito o ang pinag-uukulang mga manonood. Ang prosesong ito ay dumadaan sa isang paikot na daloy. Ibig sabihin, hindi natatapos ang pagsasalin ng isang dula hanggat hindi ito natatanghal at paulit-ulit na naitatanghal. Dahil sa pamamagitan nito, nalalaman ng isang tagasalin kung ano pa ang kailangan nilang pagbutihin. Ngayong nalaman nyo na ang dalawang uri ng pagsasalin ng dula, may kapaki-pakinabang na matatamo sa bawat uri ng pagsasalin. Sa unang paraan o ang pagsasalin ng isang dula bilang panitikan, mas permanente ang limbag na edisyon ng dula. Ayon pa kay Lumbera 2007, hindi kayang itanim sa ating kamalayan ng 2.5 oras na panonood ang buong karanasan ng mga tauhan at ng mga lipunang itinatanghal sa dula. Kinakailangan ng isang tagasalin ay binabasa ang mga dialogo at pandireksyong tagubilin upang muling mabigyan ng buhay ang mga larawan at danas na nakatinggal sa kamalayan. Ibig sabihin, kapag nasa anyong limbag ang edisyon ng isang dula, mababalik-balikan ito ng mga mambabasa. Kaya permanente ang bisa nito sa mga mambabasa. Mabilis naman ang bisa ng dulang pantanghalan. O ang pagsasaling pangtanghalan. Sa loob ng 2 oras na pagtatanghal, nakikibahagi ang manonood sa isang daigdig na kunwaring realidad sa isang panahong may taktang haba. At pagkatapos, mananatili na lamang ito sa likod ng kamalayan. Ang alinmang kasiyahang nadama habang pinapanood ang isang bahagi ng buhay ay mananatili na lamang sa likod ng isang kamalayan. Pagkatapos nito, magiging alaala na lamang ang pakikiranas sa buhay ng ilang mga nilalang na napanood sa tanghalan. Sapagkat ang isang dulang pangtanghalan ay ang kabuuang produksyon, aktor, direktor, mga kulay at lahat-lahat na makikita sa entablado. Ito'y isang tiyak na interpretasyon ng isang dula. Bukod dito, masasabing limitado ang naaabot ng dulang pantanghalan dahil ang mga naaabot lamang nito ay iyong nagtungo sa tanghalan upang saksihan ng isang palabas. Hindi nito maaabot ang mga taong hindi nakapanood ng isang dula. Hindi katulad ng dulang nakalimbag. Muli, ibinahagi ko sa inyo ang 2 uri ng pagsasalin ng dula.
Mapagsasali ng dula bilang panitikan na kung saan permanente ang bisa nito, habang ang pangalawa naman ay ang pagsasaling pangtanghalan na kung saan mabilis ang bisa nito sa mga manonood. Ano man ang gagamiting paraan ng isang tagapagsalin sa pagsasali ng isang dula, nakadepende pa rin sa tagapagsalin kung paano niya ginamit mga pamamaraan sa pagsasali ng dula at epektibong naipahayag ang mga salita patungo sa ibang wika upang madaling maintindihan ng mga mambabasa o manonood. Muli, ako si Binibining J. Prilis Vita Baranza. Isang magandang wika at maalab na panitikan sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon naman ay dadako tayo sa saklaw ng pagsasalin sa dula. Ayon kay Gostan, sinipi ni Zuber-Skerrit taong 1988, malawak ang saklaw ng terminong pagsasalin ng mga dula. Maaring ito'y makahulugan ng paglilipat mula sa mga sumusunod. Una ay ang isang wika tungo sa isa pang wika na kinapapalooban ng mga suliranin sa pagtutumbas ng idioma, salitang balbal, tono, estilo, at paglalaro ng mga salita. Pangalawa, isang kultura tungo sa isa pang kultura. Nariyan ang mga kaugalian, saloobin, pananaw at iba pa. Isang panahon tungo sa ibang panahon. Maaring maging dahilan ang mga sinaunang mga dula at sa makabagong dula. Pang-apat naman ay dramatikong estilo tungo sa ibang estilo. Halimbawa neriyan ay estilong naturalistiko o realistiko tungo sa estilong ekspresyonistiko o surrealistiko. Nariyan din ang isang genre tungo sa ibang genre. Halimbawa na lamang ang dulang trahedya na magiging komedya or force. Kasunod, isang medium tungo sa ibang medium. Dulang pangtanghalan na magiging dulang panradyo, pantelebisyon o pampolitika. Straight play tungo sa musical, rock, opera, tungo naman sa dance or drama. Nakalimbag na dula tungo sa dulang pangtanghalan, kung saan mayroong mga dula na nakalimbag lamang at itatanghal ito sa entablado. Kasunod, emosyon or konsepto tungo sa pagtatanghal. Pagsalitang pagtatanghal tungo sa di pasalitang pagtatanghal. Isang grupong pagtanghalan tungo sa iba pang grupong pagtanghalan. Ito ay grupong profesional tungo sa grupong baguhan, estudyante o mga bata. Lahat ng mga ito ay mayroong mahalagang papel sa pagsasali ng dula. Dagdag pa ang kung paano ininterpret ng isang direktor at pagganap ng mga aktor at pati na rin ang pangtanghalang mga bagay tulad ng mga pag-iilaw, mga kulay nito, uri at laki ng mga entablado, kalakip na rin ang mga kasuotan, maskara o maging ang makeup at marami pang iba. Mahalaga ang bawat detalye ng paglikha ng kaligiran na tumutulong upang maipahayag ang mensahe ng isang dula. Maging ang mga senyas o mga di-verbal ay mayroon ding mahalagang papel sa pagsasalin ng dula. Ibinigay na halimbawa ni Zuber-Skerrit ang pagsasalin sa aliman ng dulang Streetcar Named Desire ng Amerikanong mandudula na si Tennessee Williams. Okay, sa dulang ito, may di-verbal na mga senyas na mahalaga sa kahulugan at mensahe ng isang dula na hinabigyan ng angkop na pagtutumba sa salin ng mga aliman. Bunga nito, nagkaroon ng mistulang dalawang magkaibang dula, ang salin at ang orihinal. Kung pagbabatayan ang mga review ng pagtatanghal sa aliman at ang review sa pagtatanghal sa orihinal na Ingles. Dagdag nga ni Zuber-Skerrit na mayroong dalawang uri ng proseso ang dapat pagdaanan ng salin ng dula.
Una ay proseso ng pagsasalin ng dula sa TL. At pangalawa naman ang proseso ng pagtatanghal ng dulang salin sa entablado. Ngayon ay tutungo tayo sa dulang salin bilang teatrong interkultural. Ang pagsasalin ayon nga kay Aaltonen taong 2000 ay maituturing niya na window on the world. Ngunit idinagdag niya na we see only what we are prepared to see and what falls in line with the narrative we have chosen. Dahil dito, aniya na foreign drama may not be introduced in domestic repertoire so as through foreign text in the light of contemporary domestic issues, but rather domestic issues are presented in the light of the foreign text. Kasi karaniwan sa mga tagasalin ay isinakatutubo ang mga saling dula, kaya hindi lubusang dayuhan ang mga tauhan. Ang mga nagsasalita, sila ang katutubong wikang kilala ng mga manunood o nagpapahayag ng damdamin, umiibig, nagagalit, nagagalak, gamit ang mga pahayag na wikang pinagsalinan. Tingnan natin ang sumusunod na mga dialogue mula sa Kaaway, salin ni Benvenido Lumbera ng Vragi ni Maxine Gorky at isinaling Enemies naman ni Margaret Welkin. Kaya mababasa natin yan na ang sabi ng General, the Montres, ano ba ang gusto mong palabasin? Sabi naman ni Nadia kay Grigov, maupo ka naman muna. Chang, paupuin nyo naman siya. Ba't ba mukhang Biyernes Santo kayong lahat? Papansin natin sa halimbawa, sino ba naman ang makapagsasabi na hindi mga Pilipino ang nag-uusap? Diba? Mayroong mga salitang the Montres, Chang, Biyernes Santo ay mga pahayag na kilala ng mga Pilipino at masasabing nagpapahayag ng mga tiyak na pananaw ng mga Pilipino. Makikita natin dito sa halimbawa ay mga salitang Chang na nagsisilbing patawag sa isang tauhan, ang antas ng lipunang kinabibilangan ng isang karakter. Sa pagsasalin ng dula, ipinaliwanag ni Zuber-Skerrit na ang pagkakaiba ng ang verfremdum at infremdum. Kapag sinabi nating verfremdum, ito ay tumutukoy sa paggagad ng SL. O ito ay may kahulugan na distancing, entrenchment, or alienation of one's own language by understanding, following, and adapting the language of the original. At ang entfremdung naman sa kabilang dako, ito ay tumutukoy sa pagsasalin ng parang original na isinulat ng TL. Ito rin ay mayroong kahulugan na delineation of the foreign language by translating it into the language which the author of the target language would have used if he or she lived in the time and place of the target language. Malinaw naman sa ipinakitang halimbawa ng salin ng Lumbera na infremdung ang ginamit niyang padron ng pagsasalin. Sa mga katuwid, ang mga karakter sa isang dula ay nagmimisula lamang na taal ng tagapagsalita ng TL o ang mga tunguhing lingwahe bagamat inilalarawan nila bilang mga dayuhang tauhan ng isang dulang salin. Tinawag din ni Aaltonen na intercultural theater o teatrong may pagpalitang kultura ang mga salin sa mga klasikong dula sa iba't ibang wika na sumasailalim sa mga pagbabago ng itanghal bilang salin sa ibang lupain. Sa mga salin, ipinapasok ng mga tagasalin ang kultura at lipunan ng TL o tunguhing lingwahe. Dahil gaya ng sinabi na ang gusto nating makita ay iyong handa tayong makita. Sa maikling sabi, ang iyong dati na nating mga nalalaman o alam na sa ating lipunan at
kultura. Ayon nga kay Altonen na nagaganap ang ganitong mga pagbabago sa orihinal na teksto bilang bahagi ng patuluyang proseso ng pag-interpret o interpretasyon. Sama-samang taglay ng bawat tekstong pandulaan ang wika, lipunan, kasaysayan, kultura, gayon din ang mga konbensyong pandulaan at pinag-uukulang tagatanggap. Isinasaalang din naman ang mga tagatanggap sapagkat sila naman ang nakikinig o tumatanggap sa mga salin. Ang author ng dula ay lumilikha ng kanyang obra sa isang tiyak na panahon sa isang tiyak na lugar din. Paano nga ba ililipat ang lahat ng mga salik na ito sa isang matagumpay na produksyon ng pantanghalan? Kaya naman dahil dito sa pagsasalin, marahil magkakaiba-iba ang interpretasyon sa panapanahon. Kaya't nagkakaiba rin ang mga salin at mga pagtatanghal ng mga salin batay sa pag-interpretasyon ng tagasalin at lahat ng taong kalahok sa pagtatanghal ng isang salin. Kaya naman, itatalakay sa inyo ng kasunod na tagapag-ulat ang mga suliranin sa pagsasalin ng tanghalan. Ano nga ba ang mga problema o mga hamon na kinakaharap sa pagsasalin ng dulang pantanghalan? Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay aking itatalakay ang mga suliran sa pagsasaling pangtanghalan. Proseso ng pagsasalin ng dula at proseso ng pagtatanghal ng dulang salin. Gaya ng mga nasabi ko, dalawang yugto ang pinagdaraanan ng dulang salin. Sinasabing hindi dula ang isang dula hanggat hindi ito na itatanghal. May mga katanungan na dapat natin isalang-alang. Naibigan ba at naunawaan ng manonood ang itinatanghal? Naipaabot ba ang mensahe sa mga manonood? Ang tunay na hamon ng isang salin ay nasa pagtatanghal. Narito ang mga suliran sa pagsasaling pangtanghalan na hindi nakakaharap sa ibang anyo ng panitikan. Una, iba-iba ang orihinal na teksto. Pangalawa, aktual na pagsasalin. At pangatlo, revisyon ng salin. Unahin natin ang iba-ibang orihinal na teksto. Kadalasan, walang otorisadong edisyon ng isang teksto, lalo na yung matagal ng panahong sinulat. Posible na ang tekstong nakaabot sa panahong ito ay dumaan sa maraming pagbabago o revisyon batay sa hinihingi ng produksyon. Ganito ang nangyari sa dulang Portrait of Artist as Filipino ni Nick Joaquin. Ayon kay Lumbera 2007, una itong itinanghal ng Barangay Theater Guild noong 1955. Noong 1969, itinanghal ng PETA o Philippine Educational Theater Association ang salin sa wikang Filipino nina Alfred Yuson at Franklin Osorio. Noong 1992, inalok si Lumbera ng tanghalang Filipino na gumawa ng panibagong salin ng Portrait of Artist as Filipino ni Nick Joaquin. Nang simula ni Lumbera ang pagsasalin, pinamagatan niya itong retro ng artista bilang Filipino. Ang una niyang ginamit ay ang edisyon ng Portrait of Artist as Filipino na pinaigsi upang iangkop sa pagtatanghal sa Aurora Garden sa Intramuros, na may karagdagang pagtabas na ginawa ni Nonon para sa pagtatanghal ng tanghalang Filipino. Nang si Anton Juan naman ang magbalak na itanghal ang salin, ibinalik nito ang mga bahaging itinanggal sa pinaigsing edisyon ng Portrait of Artist as Filipino. At nang ilathala ng Ateneo ang salin ng Lumbera, ginamit ng tagasalin ang buong akda ni Joaquin. Hindi yung dulang nagutay-gutay na sa mga pagkatanghal na pinagdaanan sa obra sa mahigit na 50 taong kasaysayan ng portrait. Ito ay dahil sa paniniwala ni Lumbera na karapatan ng mamabasa ng salin sa Pilipino na malaman kung ano ang daloy ng orihinal na dula ni Joaquin. Mabuti at nakuha pa ang orihinal na akda na walang nabawas o nadagdag ayon sa hinihingi ng pagsasaentablado. Ngunit kung higit pang luma ang teksto, mahirapan ng matunton pa ang mga nawalang bahagi. Sa ganitong pagkakataon, nasa pasya na ng tagasalin kung alin sa mga umiiral na edisyon isang teksto ang pipiliin niyang isalin.
Sunod ay ang aktwal na pagsasalin. Sa aktwal na pagsasalin, makatutulong ang mga tanong na itinala ni Alan McConnell Duff noong 1980. Una ay lingwahe. Anong uri ng lingwahe ay ang angkop na gamitin upang maipahayag ang mensahe o mailarawan ang mga pangyayari? Sunod ay tagpuan. Napapanatili ba ang orihinal na lugar at panahon kung kailan naganap ang dula o bahagya na baguhin upang iangkop sa mga tagapakinig o tagatanggap ng salin? Sunod ay ang tauhan. Angkop ba ang karakter nila sa karakter na pinagsasalin ng wika? Ang mga saloobin, kilos, damdamin ng karakter ay parang sa orihinal ba pa rin? Sunod ay karagdagang impormasyon. Mayroon bang karagdagang impormasyon na mahalaga upang maunawaan ang dula na hindi tahasang sinabi o ipinahiwatig lamang sa orihinal ngunit kailangan banggitin sa salin upang maunawaan ng manonood ang dula? Sunod ay tapat o malaya. Tapat o malaya ba ang gagawing pagsasalin? Kung malaya, matatawag ba itong salin, adaptasyon o bagong revisyon? Nagbabago ang mga pananaw ng mga otoridad o author tungkol sa panahong ito dahil ang pagiging matapat ay nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa konteksto. Sunod ay para basahin o para itanghal. Ang salin ba ay para basahin o para sa limbago edisyon o para itanghal sa entablado? Bago simulan ang pagsasalin, kailangan malinaw na sa tagasalin ang sagot sa mga tanong na nasa itaas. Kailangan pagpasyahan ng tagasalin sa simula pa lamang kung alin ang pipiliin niya sa dalawang nagkakasulungatang opinyon tungkol sa isang particular na aspekto ng pagsasalin. Ang mga sagot sa mga tanong ay siyang magbibigay ng hugis sa kanyang salin. Sunod ay ang revisyon ng salin. Kung ang salin ay sadyang ginawa para itanghal, hindi matatapos ang trabaho ng tagasalin hanggat hindi ito na itatanghal. Maaring kailangan ang presensya ng tagasalin sa mga rehearsal upang mapakinggan niya kung angkop para sa pagbigkas sa tanghalan ang mga salitang pinili niya. Kung kailangan ang revision, kailangan na sa tabi lamang siya upang magabayan kung may mga pagbabagong kailangan ipasok. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasalin ng dulang klasiko. Nakakaakit ang mga akdang klasiko lalo't pat kung balak itong isa entablado. Bagamat libong taon na ang nakalipas mula ng sulatin at itanghal ni Aeschylus. Isa siyang mandudulang Griego, ang kanyang mga dula ay hamon pa rin sa pagtatanghal nito sa makabagong panahon. Si Aeschylus ay hindi lamang manudula o playwright ayon kay Evans 1989. Isa rin siyang poetes na sa literal na pagpapakulugan ng isang manlilika na ngayon ay ang pinagsama-samang mandudula, direktor, kompositor, choreographer at pangunahing aktor. Si Aeschylus mismo ang bumuo ng pagtatanghal na tinatawag na Oresya na inalok niya sa kompetisyon sa kapistahan ng Dionysus sa Athens kung saan siya nanalo. Lumikha si Aeschylus ng dula para sa tanghalang Gregorio na sa isang malawak na teatrong open air na ang kapasidad ay tinatayang 17,000 katao. Para kay Evans, ang pagsasalin ng dulang klasiko ay kailangan nakatugon sa kahingian ng mga aktor at kailangan naunawaan ng tagasalin ang mga kombinasyon at hugis ng teatrong unang pinagtanghalanan nito. Ito ay dahil ang mga manudulang klasiko tulad ng halimbawa ni Aeschylus ay ng script batay sa hugis at laki ng teatrong kilala nila. Dahil kasama na rin sa pagsulat ng orihinal na dula, hindi lamang ang pagsulat ng mga dialogo kundi pati na rin ang blocking ng mga eksena at pagpasok at paglabas ng mga aktor. Mahalagang masaliksik at munawaan ng tagasalin ang kalikasan ng orihinal niya teatro ng mga dulang Griego. Makatulong ang kaalamang ito sa pagpili ng mga angkop na katumbas ng mga salita. Maraming pamantayan ang isang mahusay na salin, ngunit para kay Evans, nangingibabaw na katangian ng mahusay na salin ng trahedyang Gregorio ang mga sumusunod. Dapat itong maging wasdo na kailangan malapit ang salin sa mensahe ng orihinal at dapat ang mga salita ay madaling
mabibigkas ng mga aktor at ang bahaging awit ay madaling awitin ang chorus. Gumawa si Evans ng isang bagong salin ng Orestia. Madulas ang daloy ng wika, may pagkakolokyal ngunit hindi naman bastos o balbal. Ang pinili niyang mga salitang Ingles, idinagdag niya. Basahin, nasa screen lamang po. At ito lang po ang aking parte sa pag-uulat na ito. Maraming salamat. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Danica Shine Andaguman ang magtatalakay sa huling bahagi, ang mga mungkahing pagsasali ng dula ayon kay Jerry C. Respeto sa kanyang librong Ang Pitong Halik ni Judas. Mabusisi ang pagsasali ng isang dula. Kahit na sa anumang larangan ito, pansining man o pang-agham. Dahil hindi lamang isa o makalawang beses niribisa ang script ng isang dulang salin. Sa katunayan, hanggat hindi pa naitatanghal o nagtatapos ang pagtatanghal ng dula, ay hindi pa rin natatapos ang gawain ng isang tagasali ng dula. Masasabing isa itong patuloy na proseso habang nakikipagbuno ang mga burador ng script sa mga aspekto gaya ng disenyo, ng produksyon, konsepto ng isang direksyon at kaluguran ng mga aktor batay sa aspekto ng dula. Kaya nga minsan ay nagiging work in progress ang isang saling dula habang patuloy itong itinatanghal ng isang pihikan at matalinong direktor. Ayon nga kay Jerry C. Respeto ay meron itong 7 mungkahing pagsasali ng dula. Batay sa ganitong katangian at kahingian ng pagsasali ng dula, may mga matutukoy na tiyak na hakbang para sa pagtutumbas ng mga wika at dialogo mula sa mulaang wika tungo sa saling wika. Ito ay ang mga sumusunod: pag-aaral sa teksto o pananaliksik, pagsulat ng panimulang salin o burador, panimulang pagpapakinig sa burador o pagpupuno o pagpuno, pakikinig sa mungkahi ng direktor o direksyon, pakikinig sa pagbigkas ng aktor o tinig, pagsasaitablado sa mga dialogo o galaw, at ang panghuli ay ang pagsulat ng isang makinis na bersyon o kaganapan. Ngayon, narito ang chart na kung saan ay nagpapakita ng mga hakbang sa pagsasali ng dula. Meron itong paghahanda, pagsulat at pagre-rebisa. Bahagi ng paghahanda ay ang pananaliksik, bahagi ng pagsulat ay ang burador, at bahagi ng pagre-rebisa ay ang pagpupuno, direksyon, tinig, galaw. Bahagi ng pagtatanghal ay ang kaganapan. Kung inyong mapapansin na ang pananaliksik, burador, pagpupuno at kaganapan ay karaniwang gawain ng tagasalin ng anumang larangan. Samantala, ang direksyon, tinig at galaw ay mga tiyak na natatanging hakbang para sa pagsasalin ng isang dula. Mainam ang ganitong flow na pagpapakita ng mga mungkahing pagsasalin ng dula dahil sa ganitong hakbang na pagsasalin ay kakikita ng mas mahigpit na ugnayan ng tagasalin at direktor para sa produksyon ng dulang salin. Nangangahulugan ang ugnayan ito ng babungang kolaborasyon ng tagasalin at direktor hinggil sa konsepto ng pagtatanghal mula sa pagsulat ng script hanggang sa panahon ng pagtatanghal. Sa kabilang banda, hindi naman magiging angkop ang mungkahing hakbang kapag walang komunikasyon ang direktor at ang tagasalin. Halimbawa, hindi matitiyak sa proseso ng pagsasali ang pagsasagawa ng ilang hakbang gaya ng direksyon, tinig at galaw kapag ipinapaubay na lamang ito sa tagasalin. Kung ito naman ay pinapabayaan naman ang mga pagsulat ng script, pagpananaliksik sa direktor kung saan hindi ito magiging mainam. Kung kaya't kinakailangan ng kolaborasyon ng direktor at ang tagasalin ng script. Tumungo tayo sa unang mungkahing pagsasalin ng isang dula na kung saan ay ito ang pananaliksik.
Mahalaga ang pagtiyak ng tagasalin sa paksa ng dulang kanyang isinasalin at naisasagawa agad ito ng paulit-ulit na pagbasa sa akda. Sa bahagi na ito ng pagsasalin ay higit na nakikilatis ng tagasalin ang layunin ng dula. Ano nga ba ang gustong ipahayag ng dula? Anong konsepto ang pinapahalagahan nito? Ano nga ba ang tunguhin ng dula? Bukod pa rito ay itinatakda rin ng ilang ulit na pagbasa at pag-unawa sa iba't ibang samut-saring salik ng elemento ng dula gaya ng tono at punto de vista. Sa pananaliksik ay magkakaroon ito ng mga pagbasa na natutuklasan ng tagasalin kung alin pang bagay ang kinakailangan kanyang sasaliksikin bago niya simulan ang isang pagsasalin. Halimbawa, nananaliksik ang isang tagasalin ng dula tungkol sa iba pang akda at paksain ng isang mandudula, buhay at karanasan ng mandudula kaugnay ng kinawiwilihan niyang paksa, at kontekstong panlipunan ng akda, at ang ikaapat naman ay mga naisasagawang pagsasalin ng akda. Sa pananaliksik, ito ay mahalagang larangan bilang isang paghahanda ng anumang pagsasalin. Batayang kahingian ito ng mga nagsasagawa ng mga pagtutumbas ng wika at diwa dahil hindi may susulong na isang tagasalin ang kanyang dunong sa dalawa o higit pang wika kung dahop siya sa batayang datos tungkol sa dula o kanyang script na kanyang isasalin. Natapos na nating talakayin ang unang mungkahing pagsasalin ng isang dula. Ngayon, tumungo na tayo sa ikalawang mungkahing pagsasalin nito, ang burador. Matapos ang makailang pagbasa at malalim na pag-unawa sa teksto, makakatulong para sa isang tagasalin ang pagsulat muna ng panimulang salin o burador. Bilang panimulang salin, nakatutulong ito na tila ba kinokopya mo lang ang bawat salita, pangungusap at dialogo sa pamamagitan ng dagliang pagsasalin nito sa wikang Ingles. Nangangahulugan na ito ang tuloy na pagkopya at pagsasalin ng teksto habang pansamantalang iniiwan sa wikang Ingles ang mga salitang hindi pa maihanap ng katumbas na wika, lalo na't isang matapat na salin ang hinihingi ng produksyon. Sa madaling salita, nagkakaroon muna ng pansamantalang pag-iiwan ng mga salitang wala pang katumbas na pagsasalin sa bahagi na ito. Ngayon, magpapakita ako ng isang halimbawa ng isang burador na isinagawa. Ito ay ang panimulang salin ng isang dula mula sa Japan na Konjincho. Maghunos dili tayo. Reluctantly, the three retainers returned to their kneeling positions. A crisis is no time for rash action. Kung lalaban tayo at sakaling manalo, mababalita iyan. At tiyak na mahihirapan tayo makapuslit sa mga barriers. Very respectfully to Yoshitsune. Kaya nga, Panginoon, nang ipagkatiwala niyo sa akin ang pagpaplano, naisip kong ipahubad ang inyong priest vestments at magpanggap na isang mountain porter. Kaya ngayon, Panginoon, kung mamarapatin po ninyo, ay maaari po bang paibaba pa ng kaunti ang suot nyong salakot para lalo pang matakpan ang mga mata at magkunwaring pagod na pagod. At kung hindi po naman ay kalabisan, sumunod na naman kayo sa hulihan, doon po kayo sa pinakadulo at siguradong walang sinuman ang maghihinala na kayo ang Panginoon namin. Sa halimbawang iyon na Konjincho, na isinalin pa ni respeto, kakikitaan natin na may mga salitang Ingles o na naiwan sa pagsasalin. Isa itong halimbawa ng isang burador na kung saan ay nahihirapan ka pang hanapan na isang pagtutumbas na ito mula sa simulaing wika mula sa tunguhing wika. Ang simulaing wika kasi dito ay sa original ay ito ay mula sa Japan, Nihongo, na isinalin pa sa wikang Ingles, na isinalin pa sa wikang Filipino. Kung kaya't sa pagsasalin na isinagawa ni Jersey Respeto dito sa Konjincho, may mga iilang salita siyang iniwan muna upang hanapan muna ito ng isang pagtutumbas mula sa wikang Filipino.
Kanyang munang isinasaliksik kung ano nga ba ang wastong pagtutumbas nito batay sa kultura ng Hapon na may kukonekta rin sa kultura ng Pilipino. Mainam ang ganitong teknik dahil naahagod dito ang pandama at pag-unawa sa daloy ng bawat eksena at nakakalikha agad ng ritmo ng mga pagsasalin o pagpapalitan ng mga dialogo. Sa gayon, nagkakaroon ng pansamantalang paglalarawan ang pagtatanghal ng mga eksena at tuloy nakakapaglalaro ang tagasalin kung hanggang saan siya magiging makata at kailan siya magiging mandudula. Natapos na nating talakayin ang burador bilang ikalawang mungkahing pagsasali ng dula. Ngayon, tumungo na tayo sa ikatlong bahagi nito, ito'y ang pagpuno. Ang pagpuno sa makaraniwang naiwang salitang Ingles sa dagliang pagsasalin ng Pilipino ng dula ang may tuturing na unang rebisyon ng burador ayon sa pagtataya ng tagasalin. Ito rin ang unang pagkakataon ng pagpapakinis ng mga dialogo alinsunod sa itinakdang pamantayan ng pagsasalin. Dito sa pagpupuno, nagiging tiyak ang stratehiya ng pagsasalin. Kaugnay nito ay may mga mungkahing ibinigay sa pagsasali o pagpupuno ayon kay Roger T. Bell at ang kay Catford. Ang mga sumusunod ay ang mga mungkahe ni Roger T. Bell sa pagpupuno. Ito ang mga sumusunod. Una, to reproduce either the forms or the ideas of the original. Ikalawa, to retain the style of the original or to adopt different style. Ikatlo, to retain the historical stylistic dimension of the original or to render it in a contemporary form. Ikaapat, to produce a text which reads like an original or one which reads like a translation. At ang ikalima naman ay to add or omit words, phrases, clause, or to attempt to transfer everything from sources to target text. Samantala ay naghanay naman si Catford ng mga katawagan sa pagsasali na binigyan niya ng kaukulang pagpapaliwanag. Ito ay ang mga sumusunod. Malayang pagsasalin o free translation, salita sa salita o word for word, at literal na pagsasalin o literal na translation. Subalit, may mga pagkakataon na mahirap talagang tumbasan ng Filipino ang ilang mga salitang Ingles. Una, dahil tiyak ang salita sa partikular na kultura kaya mahirap itong isalin. Ikalawa, wala talagang katumbas na salita. Ikatlo, walang isang salitang katumbas at kailangan na mahabang paliwanag para maisali ito. O ang ikaapat naman ay salitang hiram ang mga mismo isinalin. Kung kaya't sa ganitong mga pagkakataon ay maaari nating gawin ang mga sumusunod upang maitumbasan natin ang mga salita mula sa Ingles tungo sa wikang Filipino. Una, itumbas o gamitin ang salitang karaniwan na ginagamit natin. Ikalawa, gamitin ang salitang ligtas. Pinapaloob dito kung ano nga ba ang pinakamainam na nauunawaan ng mga mambabasa sa iyong isasalin. Ikatlo, itumbas ang katapat na diwa sa lokal na kultura. Kung mayroong kultura ang isang simulaing wika ng isang dula, ay maaari nating itumbas ang kulturang ito sa ating kultura. Ikaapat ay panatiliin na lamang ang hiram at dagdagan ng maikling pagpapaliwanag. Ikalima, isalin o ipaliwanag sa pamamagitan ng sariling pagkakaunawa. At ang ika-6 naman ay isalin ng may kaukulang bawas. Sa pagpupuno ay nagkakaroon ito ng mga kinakaharap na problema ng tagasali ng dula dahil ang paggamit ng mga idioma, dialect o idiolect ng mga tauhang nagsasalita sa dula na sadyang mahirap na isalin dahil kung di man mahirap unawain ay may dalawa o higit pang kahulugan. May mga pagkakataon din na mahirap talagang tumbasan ang mga talinhagang ito sa pinagsalinang wika. Kung may katumbas man ay magkakaiba ito ng mga pag-unawa o konteksto na nakapaloob na
salita sa isang script. Halimbawa na lamang ang isang dulang salin na ito ng The Iceman Comet ni Eugene O'Neill na isinalin ni Jerry C. Respeto. Ang mulaang wika nito ay ang Ingles at ang saling wika naman nito ay ang Filipino. Sa wikang Ingles, ito ang mga nakapaloob. Larry, unless you can call me what Hein write in his poem to more find an answer, low sleep is good, better is death in sooth, the best of all, never to be born. At ang salin wika naman ito sa Filipino ay ang pwera na lang kung tatanggapin mo ang morphema bilang sagot, gaya ng sinasabi ng tula ni Hein, tunay na mainam nga ang pagtulog, pero mas mainam ang mapayapang kamatayan. Subalit, ang hindi na lang maisilang ang pinakamainam sa lahat. Sa pagpupuno ng mga salita, mahalagang isinaalang ang tinatawag na konteksto ni Baker, na kung saan ay the context which an utterance occur determines the range of impactures that may sensibly be derived from it. Apart from the actual setting and the participants involved in an exchange, the context also includes the context and the linguistics convention of a community in general. This according to Baker, 1992, page 238. Na kung saan ay mainam sa pagpupuno na nakakamit mo ang konteksto na nakapaloob sa isang salita o sa isang script ng salin ng isang dula upang mas maging makabaluhan pa ito at nagkakaroon ito ng konbensyon na nauugnay na nauunawaan ng mga manunood ng isang dulang salin at ang mga magtatanghal ng isang dula. Tapos na nating talakayin ang tatlong bahagi, ang pananaliksik, borador at ang pagpupuno. Ngayon, tumuna tayo sa ikaapat na mungkahing pagsasalin. Ito ay ang direksyon. Ang direksyon ay ang pang-apat na hakbang na pagsasalin. Isinaalang-alang nito ang pagre-revisa ng pagpapakinis na salin batay sa mungkahi ng direktor. Sa bahagi ito, natutunghayan ang kolaborasyon ng direktor at ang tagasalin. Partikular na ang mga pagtatakda sa magiging lapit o estilo ng dula. Alinsunod dito ay ang muling inaangkop ng tagasalin ang kanyang wika sa kabuuang konsepto ng dula. Halimbawa na lamang dito ay ang pagsasalin ng dulang Romulus the Great, na kung saan kinakailangan pang baguhin ang ilang konsepto dahil sa pagbabago ng kaligiran ayon sa konsepto ng direktor. Maliban pa rito ay sa panghalimbawa ay ang dulang Mariposa, na kung saan ay kinakailangan gumawa ng ilang pang rebisyon dahil may mga tagpo sa dula na isinasayaw at ginagamitan ng galaw bukod sa mga dialogong inaawit. May mga kaukulang rebisyon din isinagawa para sa katapusan ng dula, na kung saan ay bunga ito ng pagbabago sa direksyon. Kailangan muling gumawa ng mga panibagong dialogo dahil binago ng direktor sa una paraan kung papaano ba mamamatay ang bidang lalaki sa dula at ang ikalawan naman ay mangyayari sa kapalaran ng Mariposa. Ito ay batay sa isang dula na pinamagatang Mariposa. Isa itong halimbawa ng mga direksyon na kung saan ay nagkakaroon ng mga pagbabago mula sa tagasalin at ang direktor. Narito ang isang halimbawa ni Jerry C. Respeto na kung saan siya ay tagasalin at ang kolaborasyon niya sa direktor. Mula sa mula sa dula ng The Butterfly's Evil Spell, na sa salin wika nito ay ang malupit na engkanto ng Mariposa ni Federico Garcia Lorca. Kakikitaan sa mga salita sa Ingles ang mga ganitong salita sa dula: Boy Beetle, Butterfly, Witch Beetle, Madam Beetle, Granny Beetle, Auntie Beetle, Scorpy, Sylvia Beetle, Saint Beetle, Field Beetles, and Fireflies. Ngayon, sa ginawang pagsasalin at kolaborasyon ni Jerry C. Respeto sa kay Federico Garcia Lorca ay
naging ganito ang isang pagsasalin sa wikang Filipino. Ang boy beetle ay ginawa niya ng salin ng isang salaginto. Butterfly na karaniwan nating nadidinig ay ang paru-paro. Ngunit sa ginawang pagsasalin ni Jerry C. Respeto ay naging mariposa. Witch beetle na naging uwang salagubang. Madam na tinumbasan sa wikang Filipino, ang karaniwan nitong katawagan sa madam natin, ito ay Donya. Donya salagubang. Granny beetle na kung saan ay tinumbasan ni Jerry C. Respeto ng Lola salagubang. Auntie beetle na Tia salagubang. Ang Scorpion naman ay original nito ay Scorpion. Kung kaya pinagbatayan ni Jerry C. Respeto ang Scorpion, kung kaya't ang naging saling wika nito sa Filipino ay alakdan. Sylvia beetle or Ibyang salagubang. Saint beetle, Santa salagubang. Phil beetles, mayroon na itong maraming S, kaya dinagdagan niya ng mga salagubang bukid. At fireflies with S, kung kaya't nagiging mga ali-tap-tap. Sa bahaging ito nagaganap ang isa pang pang-antas na pagsasalin na maituturing na mahalagang tungkulin ng direktor ng dulang salin. Ang pagsasalin ay nakasulat sa teksto ng tanghalan. Yun ang direksyon. Ngayon, sa ikalimang bahagi ng mungkahi pagsasalin ng dula ay ang tinig. Kapag sinabing tinig, ito ay ginagamitan ito ng boses. Kung kaya't sa dula, tumutukoy ang tinig sa wikang binibigkas ng mga aktor sa dula. Kung tutuusin, ang tinig ang pinakautak ng dulang salin dahil sa mga tinig na ito ay nagkakaroon ng diwa at saysay ang isang pagtatanghal. Sa mga wika o dialogong nililikha ng tagasalin, nabubuo at nakikilala ang mga tauhan ng dula. Dahil rin sa mga tinig ay natitiyak ang layunin at kakintalan ng akda. At higit sa lahat ay ang tinig ang nagtatakda ng kabuuang tono at kayarian ng wika. Karaniwan, muling niriribisa ang isang tagasalin ng dula matapos mapakinggan itong bigkasin ng mga aktor sa isang reading o pagbasa dahil minsan ay hindi nagiging madulas ang pagkakaayos ng mga dialogo kapag binibigas na ng mga aktor. O kaya naman ay maaring hindi luhikal ang kayarian ng dialogo batay sa pandinig. O may mga pagkakataong sadyang mahaba ang pagkakabuo ng pangungusap at hindi makapa ng aktor ang tamang sensura o paghinga. May mga ilang hakbang ang sinasagawa upang matugunan ang pangangailangan ng aktor at mapagbuti ang tinig ng dula. Upang mas maging madulas ang daloy ng dialogo, muling kinukuha ang diwa ng dula at sinasabang isa itong dipilit o aral na pamamaraan. Ang ibig sabihin lamang noon ay karaniwang inaayos kung paano ito karaniwang ipinapahayag. Nakakadulong ang pagpapadulas ng wika ang pagtatangka ng isang konteksto, ang wika sa tiyak nitong tagpuan at maging ang malay kung paano maaring magsalita o mag-usap ang mga tauhan sa partikular na sitwasyon at kaligiran ng isang dula. Isa sa mga halimbawa nito ay ang isinagawang pagsasalin ni Jerry C. Respeto na Divina Palabras. Narito ang isang halimbawa ng script mula sa Divina Palabras. Ang mula ang wika nito ay Ingles, na magiging tunguhing wika ay ang Filipino. Narito ang halimbawa. Sister-in-law, how dare you call me sister-in-law? It chokes me to hear it. Go on, speak up. I've nothing to be afraid of. War. Ngayon, nagkaroon ito na isang pagsasalin sa Filipino. Hipag. Letche ka. Wag na wag mo ako matatawag na hipag. Bumabaliktad ang sikmura ko. Ano man ang sabihin mo ay hindi ako natatakot. Patutot.
mapapansin, nakakatawa man siyang basahin sa Filipino ang salitang word o patutot. Ngunit, mapapansin na ang pagkakasambit ng patutot ay isang madulas na madali lamang mauunawaan at maisasambit ng isang aktor ng dula. Kung kaya nakakatulong ang pagbigkas ng malakas sa dialogo at pagbabawas ng salita. Kung mapapansin nyo rin yun. Gamit ang mga ideyang naipahayag ng mga tauhan sa dula, muling ibinibigkas ng malakas ang dialogo batay sa karaniwang pag-unawa habang kinakausap ang sarili. Hindi maiiwasan ang magbawas ng linya lalo na sa mga dialogong maligoy upang makamit lamang ang katiyakan ng diwa. Sa ganitong mga pangangailangan ng pantinig, hindi lamang panuntunan ng retorika at balarila ang nalalabag na ganitong solusyon, kundi pati na rin ang ideal o ideya ng isang konsepto ng pagsasalin ng dialogo na dapat mas magsinghaba ang dialogo na mula ang wika at saling wika upang maging mas masukat ito sa oras ng pagbigkas ng tanghalan. Ngunit gayon pa man ay mahalaga na pagsasalang aspekto ng tinig sa larangan ng dula, kaya nararapat lamang na umayon ang salin sa kaluguran ng mga aktor. Tapos na nating talakayin ang tinig. Ngayon, tumungo na tayo sa kaanim na mungkahin nito, ang galaw. Sa pagtutumbas ng mga script ng dula, ay hindi lamang nililimitahan sa mga salita o mga sasambiting salita ng mga mandudula ng script. Nakaantabay dito sa pagsasali ng dula ang magiging galaw ng mga mandudula. Higit na natutumbasan ng wika at pagsasaalang sa konteksto ang pagsasali ng dula, ay pagsasalin din ng teksto ng galaw o TG o gestural text. Ito ang mga tekstong nagtatakda ng galaw ng isang aktor habang binibigkas ang mga dialogo. Nakatutulong ang teksto ng galaw o TG sa pagsasalin dahil higit pang nagagawang tumpak ng tagasalin ang pagpili ng angkop na salita sa hanay ng magkasing kahulugan ng salita. Sa pamamagitan ng teksto ng galaw na isa sa larawan ang distansya ng mga aktor sa tanghalan at kung paano siya gumalaw sa espasyo ng entablado. Ang postura niya, kung siya ba ay nakatayo ba o nakaupo, nakahiga, susugod ba siya o hihimpil. Gaya ng tagauri o teatro ng galaw, hindi ito naririnig. Subalit na ipapahiwatig ito sa pamamagitan ng punto at tono ng mga nagsasalita. Halimbawa dito ay ang dulang Lysistrata na kung saan ay naipapakita dito kung ano nga ba ang angkop na galaw ng isang aktor o aktres ng isang dula. Makikita pa nga dito ang mga salitang orihinal na wika. Ito ay Ingles. Kung kaya pinapanatili pa nila ito upang mas maging angkop ang magiging galaw na isang mandudula. Halimbawa dito ay close open parenthesis. She has been grabbed by one of the old men. Help! Leave me! Go, you dog! Leave her alone, you simpering corpse. I would have believed it. An army of women in the Acropolis. Ngayon naman ay ating tingnan o basahin natin ang teksto ng galaw sa wikang Filipino. Pinatili pa rin dito ang wikang Ingles upang mas maging angkop ang gestural text o galaw ng isang mandudula. Subalit ang script ay isinalin. She has been grabbed by one of the old men. Ang magiging script to o ang babasahin ng isang aktres. Saklolo, walang hiya ka. Bitawan mo ako. Ulul. Hoy, bitawan mo siya. Namamagang bangkay. Ay, tama ba itong nakikita ko? Bata-batalyong babae sa Acropolis?
mapapansin niyo pa lamang na ang pagkakasabi ng mga script ay madulas at madali lamang maunawaan. Mapapansin rin na may mga bahagi na binawasan ang script. Ngunit, mapapansin rin na pinapanatili ang mga gestural text kung ano nga ba ang mga angkop na galaw ng isang aktres ng lisistrata. At sa huling bahagi na tayo ng mungkahing pagsasalin ng dula. Ito ay ang kaganapan. Ang kaganapan ay huling bahagi ng pagsasalin ng dula. Matapos ang makaapat o higit pang revisyon ng script, masasabing ganap na ang isang dulang salin. Nangangahulugan ito na pagiging handa ng dulang salin para itanghal sa publiko matapos ang mga rebisyong pinagdaanan nito buwat sa direktor, aktor, at ang mismong tagasalin. Subalit may mga pagkakataong patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga kaukulang rebisyon sa panahon ng pagtatanghal nito bunga sa mungkahi ng direktor at ilan pang kasapi ng pangkat ng pansining organisasyong teatro. Dito karaniwang nagaganap ang pagpuputol ng mga linya kapag mahaba pa rin ang mga dialogo ng mismong dula sa pananaw ng mga manonood at imbitadong kritiko. Nakakamit lamang ang tunay na kaganapan ng isang dulang salin matapos makamit ang positibong reaksyon ng manonood, mga nangungulugang mainam na pagkakasali ng dula. Makakamit ito kung ang mga mainam na nakatangian na mula ang teksto ng dula ay naiaangkop ng tagasalin sa pinagtutunguhan nitong konteksto nang hindi nawawala ang intensyon ng orihinal na dula. At dahil sa ganitong katangian na pagsasalin ng dula ay kaya kadalasan bahagi na lamang ang orihinal ang naiiwan sa isang dulang salin. Sadyang may mga magwawaglit o magdadagdag na anumang bagay sa pagsasalin ng dula, partikular na kung susundan ito ng mga nailatag na modelo sa pagsasalin. Ngunit, bunga na ganitong pakikialam ng tagasalin sa orihinal na akda o panghihimasok ng tagasalin sa tunay na layun ng author, kaya napaparatangan ang mga tagasalin ng isang traidor.